Okay. Gusto kong makita ninyo, a person, okay, pakinggan nyo ito ha. A person without enemies is a person without qualities. Sino sa inyo may kaaway? Di ba minsan kaaway mo sarili mo? Dahil meron kang gustong gawin. No, Brother Gilbert, meron kang gustong gawin, natake ka na rayuma. Galit na galit ka doon sa rayuma. Di ba? Kung kailan pa na may gusto kang gawin, pagkatapos ito pa, ika-ika ka. At minsan nararanasan ko yun. Di ba? Meron kang gustong puntahan, wala kang papasahe. Di ba? Meron kang gustong kainin, wala kang pambili. Naaasar tayo sa ganung sitwasyon sa buhay. And the third one, ito po, na-trap ng buhay. Love of money, pakinggan po ninyo ito ha. Iba yung love of money, doon po sa money lang. Okay. And greediness, katakawan. Deception of riches. Sino ang gustong yumaman agad? Di ba maraming tao gustong yumaman kagad, kaya nagtataya ng loto. Merong isang mama, nakamotor po siya, pauwi na sa bahay dahil kasasahod lang. Napadaan po siya doon sa sigawan ng tao. So sabi niya, ano kaya yun? So ang ginawa niya, huminto, pumasok, nakita niya may sabong. So dahil gustong yumaman, taya ng sabong. Natalo. Warak at butas ang bulsa, sabi nung isang kanta ng cowboy. So pag uwi niya, wala na siyang dalang pera. So pinaliwanag niya sa misis, ganun ang sitwasyon. Pero nasa isip niya, babawi ako. Sumunod, napadaan siya ulit, pero this time, ang itinaya niya yung motor. Talo ulit. Pagdating sa bahay, wala na namang pera. So nagagalit na ang asawa. Pero nasa isip niya, babawi ako. Isang araw, ang itinaya niya, bahay niya na. Kasi isip niya, pag nanalo, marapit siyang pera, pero puro talo, puro talo. Pero yun po ang takbo ng buhay. Minsan ang buhay po ay sugal. At ang tanging taya mo dapat dito, pananampalataya. Dahil ang taong may pananampalataya, ito yung mga tao na hindi natatakot sa sitwasyon ng buhay. Dahil ang pera ng mga Kristiyano, walang iba kundi ang pananampalataya. Ikalawang Timoteo, Kabanatang 3, mula talatang 1 hanggang 5. Kung tawagin po ito ay 5 lovers. Okay ha? Ang tawag po dito ay 5 mangingibig. So anong sabi niya? Mark this, tandaan mo ito. Hindi po si Marcos ha? Okay. Sabi niya, okay, hindi po si Matthew Mark, hindi po. Sabi niya, mark this, tandaan mo ito. So, ito po yung sulat ni Paul kay Timoteo. Sabi niya, Timothy, anak, tandaan mo ito. Sa huling panahon o sa huling kapanahunan, mababatbat ng kahirapan. In the last days, perilous times will come. Sa huling kapanahunan ay mababatbat ng kahirapan. So, Paul was talking to Timothy, pinapaalala niya, Paul was follow-upping what he said to Timothy sa 1 Timothy na mayroon po talagang paghihirap. Kaya ang sabi niya, anak, tandaan mo ito. Ilagay mo ito sa isip mo na sa huling kapanahunan, mababatbat ng kahirapan. There will be times, terrible times in the last days. There will be terrible times. Yung word sa Tagalog, anong Tagalog ng terrible? Terrible. Di ba? Naunawa na natin. Di ba? Terrible. Okay. So, ano yung babaw pa ng ano? Malala. Pero mas naunawa natin, terrible. Pero si Amiya, ibang klase.
Sabi niya, grabe ka naman. Grabe. Grabe ang huling kapanahunan. Mababat-bat ng kahirapan. Tapos ang sabi niya, ang mga tao will be lovers of themselves. First, okay, na 5 sa lovers. People would be lovers of themselves. Ang tao mafo-focus, magiging makasarili. Lahat na lang ng pansarili gagawin niya. Bakit may mga nagninegosyo, magpartner, nadadaya ang isa kahit magkaibigan? Because they love themselves. Lovers of themselves. Pangalawa, lovers of money. Sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Posible ba na the lust of money is also the root of evil? Di ba may mga tao pag maraming pera, hindi alam ang gagawin. Marami rin mga tao kapag walang pera, hindi rin alam ang gagawin. So dahil sa pera, minsan di natin alam kung ano talaga ang gagawin. Kahapon galing po ako sa Bacoor, I was ministering doon sa isang kapatiran. And this is very urgent. At marami kaming pinag-usapan. Pag upo ko pa lang ng ganon, tatay po ito, umiiyak na po siya. Ayun, may ipis. Ang ipis po, sila po yung kumanta ng I Will Survive. Sabi ng iba, kapag daw sumabog ang mga missile, mga bomba, ipis lang daw mabubuhay. Dahil po sa kanta nilang I Will Survive. Okay, so, people would be lovers of themselves, lovers of money, sabi niya, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Tapos without love. Then pangatlo ang sabi na, not lovers of good. Sa verse 3. People are lovers of money, lovers of themselves, not lovers of good. Pang-apat, lovers of pleasure, at panglima, not lovers of God. So itong mga lover na to, lahat ang focus sila. In the last days, ayon sa Bible, ipagkakanulo, maging ang mag-ama, mag-ina, or relationship in the family. There was a time, way back 1980s, nakasakay kami ni Bishop Bien sa isang jeep, pasahero. Kasi nung panahon na yon, wala pa akong sasakyan si Bishop, magkasama kami, sakay kami sa jeep. At ang tanong ni Bishop, doon sa driver, kung sakasakali na mayroon kang kaibigan, best friend mo, at naging wanted sa lipunan, ipagkakanulo mo ba siya o hindi kung alam mo kung nasa saan? Sabi niya, kaibigan ko yon, kaya hindi ko ipagkakanulo yon. Paano kung mayroong reward na 5 million? Ipagkakanulo mo ba ang kaibigan mo? Alam mo, sabi niya, kung siya ay nakagawa at ito ay kailangan niyang pagbayaran sa batas, sasabihin ko. Kanina, ayaw niya kasi kaibigan niya. Pero ngayon, dahil may reward na 5 million, sasabihin na niya. Ang sabi niya, may pera na ako, nakatulong pa ako sa gobyerno. Di ba? So you see, lovers of themselves, lovers of money, but not lovers of God. Lovers of pleasure, kasi pag meron siya, kaya niyang bilhin lahat ng mga bagay na gusto niya. At hindi sila nagmamahal sa Diyos. Why? Because in the last days, there will be the outpouring of the Holy Spirit, but yung evil, mag-a-arise din po siya. Mag-a-arise siya. Tapos ang sabi niya, sa verse 4, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure,
rather than lovers of God. And that's what we call your enemies. Buhay pa, tumatakbo. Di ba? A person without enemies is a person without qualities. Kasi kapag wala kang kaaway, ibig sabihin konsentidor ka. Pag wala kang kaaway, ibig sabihin po nun, kahit mali, you approve it. Kasi ayaw mong may masaktan. Pero ang tingin sa iyo, wala kang quality. So, then pang-apat, cares and worries. Mga alalahanin sa buhay. Cares make the believer's hearts heavy and lukewarm. Alam niyo yung mga alalahanin sa buhay? Pag dumapo ito sa puso ng mga mananampalataya, ito po yung nagpapabigat sa puso na po natin. So cares make the believer's heart heavy and lukewarm. That's why si Jesus in 1 Peter 5:7, ang sabi niya, cast all your cares on Him for He careth for you. At ang sabi niya sa Mateo, come. Di ba? Lahat kayo nabibigatan. Lahat kayo na napapaghal. At bibigyan ko kayo ng pamatok na ito ay magaang. At ito ay easy. Light and easy. Kahapon, merong nangyari. Ha? They wasn't expect na uulan. Maganda ang plano nila, kaso umulan. Nung umulan, lumabas na ang sisihan. At doon sa sisihan, lumabas po ang pag-uugali. Because of worries. Because of cares. Lahat ng ito sometimes allowed by God to test our character. Yung mga dumarating na unexpected sa buhay natin, God allows it to happen to see, to test us. Di ba? Kita po natin in the Old Testament, doon po sa Genesis, God placed or put the first man, into the Garden of Eden. When he was alone, everything was all right. And then all of a sudden, there came the woman. At pagkatapos, na-test na ang responsibility ng lalaki. At anong nangyari? In short, nauwi sa disobedient at sila po ay nagkasala at nalayo sa Garden ng Eden. Bakit hindi nangyari sa panahon ng lalaki? Because yung fellowship sa Panginoon ay maayos. Pero nung nagsama ang dalawa, siguro yung fellowship sa Lord nabawasan. And when God allows these things to happen, bumagsak na. Worries. Inisip niya na ano kaya ito? Sabi niya, parang nag-aalala siya, magiging Diyos ba ako? Kasi yun ang sabi ng diablo hindi kayo mamamatay. Mamamatay pero magiging katulad kayo ng Diyos. So nag-isip, lovers of themselves, lovers of pleasure. At ito rin ang ginawa ni Lucifer. Naghangad siya, nahihigitan niya. Kung hindi man niya kayang higitan, ang Diyos ay pantayan niya. And he also wanted to be worshipped. Di ba ganun ang tao? Pag meron tayong ginawang mabuti at minsan hindi tayo pinuri, parang ang sama-sama natin. Sama-sama ng ating kalooban. Bakit siya? Di ba? Samantalang mas marami akong ginawa. Ako na nga ang nag-decorate, pero hindi man lang ako napuri. So you see, those testings sa buhay, dumarating sa buhay na hindi inaasahan. But letter C, ang sabi niya, others consider God as not relevant with their cares. That's why they keep it on themselves. Parang ito ang sitwasyon ko, hindi kaya ng Diyos ito. Ito ang nangyayari sa buhay ko,
Sasarilinin ko na lang ito. Kaya mahilig ang tao magsarili. Kapag may problema, hops, alis ka muna. I want to be alone. Pag sinabi mo, bakit? Hanapin ko muna sarili ko. May mga ganun eh. Sino sa inyo nawala sa sarili? Di ba? Maraming taong ganun nung nawala sa sarili, nagkasala. Sino sa inyo nakahanap na ng kanyang sarili? Nung nauntog siya, and it came to his senses. And then pang-apat, pleasures of life. You see, the richest king of Israel, sino sa palagay nyo? Yung pinakamayamang hari sa Israel nung kapanahunan ni Solomon. Walang iba kundi si Haring Solomon. Sabi ng iba, si Haring Solomon ay may alagang bagong. So, pleasures of life, the richest king of Israel, the one to whom God had. Ibig sabihin, pag-aari ng Diyos. God spoke to King David. At ang sabi niya, your son, Solomon, would inherit your kingdom. And one day, Solomon, ang sabi niya, Lord, anong gagawin ko rito? Malawak ang Israel. Paano ko pangangalagaan ang buong bayang Israel? Then anong sabi ni Lord? Anong gusto mo? Then ang sabi niya, bigyan mo po ako ng karunungan. And God gave him the knowledge, the understanding, the bright ideas, good thoughts, ang ganda ng kanya and wisdom. Meron siya lahat nito. At halos lahat ng mga hari, lahat ng matatalino, lahat ng manegosyante, lumalapit sa kanya dahil sa kanyang karunungan. Pleasures of life. He was favored by God, given so much wisdom that kings from other nations were coming to listen to him. But at the end, yung kanyang puso na baliktad, napalayo sa Panginoon at sa salita ng Diyos. And that is the story of 1 Kings 11, 1-9. Pwede ba nating maano yan? Okay, pwede po nating basahin ng sabay-sabay ha? 1, 2, 3, go! However, love many foreign women besides Pharaoh's daughter. Moabites, Ammonites, Edomites. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, you must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods. Nevertheless, Solomon held fast to them in love. He had 700 wives of royal birth and 300 kabit, and his wives led him astray. Then tuloy. And his heart was not fully as the heart of David his father had been. Astoreth, the goddess of the Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely, as David his father had done. On a hill east of Jerusalem, Solomon built a high place for Chemosh, the detestable god of Moab, and for Molech, the detestable god of the Ammonites. He did the same for all his foreign wives, who burned incense and offered sacrifices to their gods. The Lord became angry with Solomon because his heart had turned away the God of Israel, who had appeared to him twice. Tapos na? Okay. So kita ninyo at first, because of the wisdom of King Solomon, he was even favored by God. At ang sabi ng Lord, huwag kang kukuha ng mapapangasawa mo diyan sa mga karatig bayan. Kasi yung Diyos nila, darating ang panahon, yan ay yayakapin mo at ilalayo ka ng mga babaeng ito. Babae, ugat ka ng
Kasalanan. Pagkakasala. Di ba? So kita ninyo, before those things happened, God already warned Solomon not to do these things. But as he grew older, yung pagbagsak niya, hindi sa panahon ng kanyang kabataan. Habang tumatagal sa pananampalataya, parang nasabi niya na, hey, matagal na naman ako sa pananampalataya. Sinubukan niya, the conviction was not there. Parang naging tama na ang mali. Alam niyo, sa simula, pag gumawa ka ng kasalanan, kakabahan ka pa. Pero ang pagtingin mo, parang walang impact naman sa iyo, nagkasala ako, pero parang okay lang naman. Masusundan hanggang sa magiging manhid ka na. Hanggang sa yung kasalanan, yung mali, ay nagiging tama na. At maraming tao ang ganito. So si King Solomon, in-embrace niya si Chemos, si Molech, at saka yung iba pang mga Diyos-Diyosan ng mga karatig bansa at bayan. And because of that, that was the beginning of his downfall. Pleasures in life. Parang nakita niya na, hey, okay na lahat ito sa akin. But then at the end of his life, ang puso niya po nalayo sa Diyos. Mga kapatid, sabi nung dalawang kabataan, nung isang araw sa bahay, Pastor, pwede bang magkasala ng immoralidad ang isang pastor? Ang sabi ko, marami. Marami nang nangyari. At hindi ko na mabiling, sa 10, marami. Kasi biyaya lang ng Diyos kung bakit ang mga pastor nakakatayo sa pulpito. Lahat ng tao may kahinaan. It might even be in gold, glory, or girls. Ganon din ang babae. Gentleman yung huli. Gold, glory, gentleman. Kasi may kahinaan tayo. Biyaya na lang ng Diyos na tayo'y nakakatayo sa pananampalataya. That's why God was telling us to pray for one another. Pinuntahan ko kahapon yung isang kapatiran dahil sabi ko, hindi ko na malaman kung next week makakabalik ako sa iyo. At hindi ko na alam kung daratnan ko pa kayo. Kaya may mga schedule na kailangan kong sirain. Sabi ko kay Pastora, ikaw ang sumunod sa kanila. Ako naman pupunta rito, maghihiwalay tayo sa pagmiministeryo. Kasi kailangan ito, kailangan. Spoiled life. Sabi diyan, mahilig sa kalayawan. Pleasures in life. Ano ba yung hilig ng katawan mo? Hilig ng kinakain mo. Alam mo, kung bata ka pa lang, yung pagkain mo, medicine mo yun. Depende sa kinakain mo. Kapag masustansya ang kinakain mo, gamot yun sa katawan mo. Pag hindi masustansya ang kinakain mo, magsasuffer ang katawan mo. Ano ang masarap na ipinagbabawal na pagkain? Lechon? Yung buto na lechon. Candy. Bakit? Kasi nawawala ang teeth. Si Mia, nawala na kasi ang teeth niya. So kita po ninyo, di ba? Alam natin kung ano yung bawal. Kung ano ang hindi masustansya. Nag-go over ako sa YouTube, na found out ko yung white potato na ito ay pagkain araw-araw at mayat-maya ng mga Amerikano dahilan pala ng kanilang
hindi magandang kalusugan sa pangangatawan. So, pag tinignan mo yung mga dumarating sa Facebook, sa YouTube, mga pagkain, may mga pagkain talaga na hindi kailangan ng katawan mo. Pero minsan kasi, yung mga kailangan ng katawan, ang mamahal. Di ba? Kasi, mahal ka ng Diyos. And lastly, pang-anim, okay, falsely called knowledge, heresies. Kaya maraming nag-aaway-away. Iba't ibang sekta, iba't ibang denomination, iba't ibang reliyon, kapag nagsama-sama, away. Bakit? Kasi nga, those were the traps of life. Mga bitag ito ng dyablo na para pag-away-awayin tayo. Isang araw, last week, nandun kami sa isang place. Sabi ng isang pastor na kasama ko, Pas, siguro first time niya na nagkaroon ng ganong fellowship. Sabi niya, Pas, ganun ba talaga yung kanta nila? Sabi ko, bakit? Kasi ang sabi nga noon, di man lang tayo umawit ng masaya eh. Puro mga himnal yung inawit natin eh. Sabi ko, ganun talaga sila, pero kapatid natin sa Lord yan. Kasi hindi mabubuo ang Pasko kung walang joy to the world at silent night. Yung joy to the world, mabilis na kanta. Yung silent night, mabagal yan. Meron bang silent night na kanta na mabilis? Silent night. Di ba? Mabagal talaga. So, pleasures. That's why in 1 Timothy chapter 6, verse 20, Paul was telling to Timothy, ang sabi niya, guard what was committed to your trust. Guard what was committed to your trust. Bantayan mo, pangalagaan mo kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo. So if the Word of God has been trusted to you by God, alagaan mo ang salita ng Diyos. If your salvation have been entrusted to you by God, work on it. Alagaan mo yung kaligtasan. Bakit ba, pastor, nawawala? Ang tagapagligtas, hindi. Ang kaligtasan, pwede. Hindi nawawala ang tagapagligtas, si Jesus yon. Pero ang salvation mo, pag sinalaula mo yan, posibleng mawala yan. Hindi mo pwedeng sabihin, tumanggap ako sa Lord, kaya okay lang pumatay na ako ng tao. Kasi ligtas naman ako, tinanggap ko si Lord. Kasi pag ligtas ka, nagbubuo ngayon, nagmamanifest yung salvation. Dahil ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. So dahil saved ka na, yung buhay mo, pag-uugali mo, dapat nababago from earthly things to the heavenlies. And from glory to glory, you see the changes of life is happening unto you. Nagkakasala pa ba tayo, pastor? Yes, dahil hindi naman tayo perfect. Pero wag mong sadyain. Yung isang pastor nga in-invite magsalita. Nung pinakilala siya, ang ganda ng sala ng sa kanya. Naka-lapel pala siya, naka-on na yon. So tatawagan po natin ang ating speaker. Siya po ay isa pong bishop at malaki po ang kanyang pinangungunahang kongregasyon. Tawagan po at sinabi ang pangalan. Nung pag-akyat niya po, ng pagpunta po niya sa pulpito, ganun nadulas. Hindi niya alam napamura. Lahat ng mga tao nakatingin dahil ang lakas ng mura niya. Sinadya ba niya yon? Hindi. Nadulas ba siya? Pwede. Nadulas siya. Kaya pagkadulas niya, nag-tongue slide, nadulas din ang dila. So, bantayan po natin how we live. Paano tayo nabubuhay? Naaburido tayo? Yes, dumarating yan. Nagagalit tayo? Yes, dumarating yan. Sino sa inyo hindi nagagalit? Pero anong sabi ng Biblia? Be angry but not commit sin. Magalit ka pero wag kang
magkasala, pwede pala yung magalit. Pero huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Amen. Sino sa inyo nakapanood nung YouTube ni Arboleda, Atoy Arboleda? Si Doc Atoy. Di ba? Pagka siya ay nagtuturo, lagi niyang sinasabi, una, para kayo gumaling, matuto kayong magpatawad. Di ba? Matuto kayong magpatawad. Because unforgiving spirit kills. Yung espiritong hindi nagpapatawad, pumapatay po yan. Dahil nga sa dami mong sama ng loob, sa tuwing makikita mo yung taong ayaw mong patawarin, kung ano-anong iniisip mo na ikapapahamak niya. At hindi ganoon ang gusto ni Lord. Si Lord namatay para doon. Kahit talamak pa ang pagkakasala ng tao, God loves that person. Nung napako siya sa krus, hindi niya sinabi na, Lord, patawarin mo, yung mahal ko lang. Hindi niya sinabi na, Lord, konti lang yung patawarin mo, yung pangalang ganito, wag. Hindi ganon. Ang sabi ng Biblia, for God so loved the world, He gave His only Son, Jesus Christ, to die at the cross of Calvary. At yon ay para sa lahat ng tao. Kaya kahit sino mahal ni Lord. So kung tayo sumama ng loob sa ganito, given, pero wag mo siyang tagalan. Given, pero matuto kang magpatawad. Kasi yun po ang sikreto ng kagalingan. Hanggat meron kang kinasasamaan ng loob, masisira at masisira ang araw mo. Kahit anong saya mo, maya-maya dumaan yung tao na kinasamaan mo ng loob, sira na naman ang araw mo. Sino sa inyo gusto everyday ng kanyang buhay masaya? Kahit may problema pero masaya pa rin. Di ba lahat tayo gusto natin yon? May problema pero we know na ang problem na yon ay laging mayroong solusyon. Pero alam mo yung taong maraming kinasasamaan ng loob, eto yung people living in darkness. Why? Kasi mas gusto nilang doon na lang sila sa kasuluk-sulukan, kadilim-diliman, kapangit-pangitan na lugar, wag lang nilang makita yung taong kinasasamaan nila ng loob. Kaya mahirap magkimkim ng galit kasi mapapahamak ka niyan. Lalo na kung kinasasamaan mo ng loob asawa mo. Magdamag kayo magkatabi, pero nakatalikod kayo sa isa't isa. Ang tawag doon, so near, yet so far. Di ba? Dikit na nga kayo, pero ang layo ng inyong pakiramdam, ng inyong damdamin. Tignan mo asawa mo, sabi mo, buti na lang. Hindi tayo ganon. Pag-usapan, nasaktan ako, sige sorry. Di ba? Kung kailangan mong umiyak, mababawasan ba ang pagkalalaki mo kung umiyak ka? Mababawasan ba ang pagkalalaki mo kung magiging tapat ka? Mababawasan ba ang pagkalalaki mo kung nagpapakumbaba ka? Kung nagkamali ka, sorry. Hindi na mauulit, pero tulungan mo ako. Nababawasan ba ang pagtingin sa iyo ng asawa mo pag ganun ka? Mas lalo nga hangaan ka dahil nagiging tapat ka. Then Psalm 119 verse 11, para hindi magkasala, anong sabi niya? Your word have I hid in my heart that I may not sin against thee. Ang salita mo ay aking ingatan sa aking puso upang wag ako magkasala. You see the power of the word? There are times our path seems rugged. And it seems as we face the world, sometimes even our paningin seems fading. Kahit yung paningin natin parang puno na ng fog, the Word of God is a light sa isip natin. Kahit nakikita natin na ang ating nilalakaran ay baku-bakong landas. Kahapon lang, pinahati ko na yung tint ng sasakyan. Dahil kapag gabi tapos maulan, para na akong pagong sa kalsada. At minsan sinasabi ni Pastora, pa, tignan mo nga yung likod, bakit busina ng busina? Kasi malabo. Pero ang faith ko, Lord, makakarating kami sa bahay.
Di na baling mabagal, basta makarating lang kami sa bahay. Pinatanggal ko na. So, kaya ko nang magpatakbo ng 140. Yung magdadrive, ako nakasakay. So, di ba, we have to guard our heart. Kasi yung puso, dun dapat itinatabak ang salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya, your word have I hid in my heart. Ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso upang wag akong magkasala. At ito ang paalala ni Joshua. Chapter 1, verse 8. Anong sabi niya? Diba? The word of God must not depart from our mouth. But we have to meditate on it day and night so that we can do everything written on it and that your life will become prosperous and successful. Di ba ang salita mo? Pagbubulay-bulayan ko araw at gabi. Pagninilay-nilayan ko, pagmumuni-munihin ko araw at gabi. Para masunod ko ang lahat ng nakasulat doon. Upang sa ganon, ang buhay ko magtagumpay at pagpapalain. So, yung traps ng buhay, ano ulit ang mga yon? Una, tukso. Mga tentasyon sa buhay. Dapat paglabanan natin to sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Di ba anong sabi ng diablo? Kay Satanas, gawin mo itong tinapay, itong batong ito. Tinukso sa ng diablo 3 beses Pero nung sabi ni Jesus, nasusulat. The Word of God that was in Jesus is the same Word that is so powerful even today that when we utter it in front of the enemy, that Word was so powerful. And through the name of the Lord Jesus Christ. Kasi anong sabi ni Peter? Silver and gold have I none, but I will give you such as I have. That in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Kaya sabi ng kanta, sa pangalan mo ay may kaligtasan. Sa pangalan mo ay may kagalingan. Sa pangalan mo may sa pangalan mo. In the name of the Lord Jesus Christ, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. And there is no name given under heaven which man might be saved. Walang iba kundi ang pangalang Hesus Kristo, the name above all names. Shall we all rise? Basahin po natin ito pong talatang ito. Topic po natin, traps of life. 1, 2, 3, go. Sabi niya, mangagbantay kayo upang ang inyong mga puso ay hindi mahulog sa katakawan at paglalasing. Marami na po kasing nalalasing sa buhay na ito. Lasing sa kapangyarihan. Hindi po alak lang po ito. Matakaw din sa kapangyarihan. Di na baling mapahamak ang iba. Basta siya mabigyan lang satisfaction kaginawaan ang kanyang buhay. Pero ang ginagawa mali na. And those were traps in life na hindi mo alam na bitag ka na pala. Man, sana hindi dumating si Tulfo sa buhay mo dahil sa bitag na ito. Pero ang darating ang Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sa umagang ito, saang area ng buhay mo na kapag umaatake ang 5 ito, ay para bang bumibigay ka na sa buhay pananampalataya? Tukso ba ng buhay? Kahirapan ba sa buhay? Katakawan ba? Pagmamahal sa pera? O yung pagdanaya sa iyo na akala mo diyan kayayaman? Mga alalahanin ba sa buhay? O mga ligaya ng buhay? Na di na baling mapahamak ang iba,
sumaya ka lang. Di na baling mandaya ka, magkamerong ka lang. At hindi mo mapapansinin ang konsensya mo. Kasi gustong gusto mo makapanloko ng iba. Secretly, do not raise your hands kung tatanungin ko sa ang area nito. But then, talk to yourself. Ask God's forgiveness. Ask God's mercy. May ka ng tulong sa Diyos. Natulungan ka sa mga kahinaan natin sa buhay. Lahat tayo hindi perpekto. May mga pagkukulang. Pero sa oras na to, yung pagkukulang na yun, gusto kang tulungan ng Diyos. Ask God's mercy. Ask God's favor. Ask God's presence. Hingin mo ang presensya ng Lord to manifest on your life, na magpakahayag siya sa oras nito sa iyong buhay. Panginoon, ayoko namang mangopya pero nangyari dahil ayoko lang mapahiya. Panginoon, ayoko namang mandaya First time ko lang nagawa sa tanang buhay ko kasi ayoko ring mapahiya. Panginoon, sumang-ayon ako doon sa kaibigan ko na hindi tama ang ginawa. Kasi gusto ko namang sairan siya ng iyong salita. Kaya ko konsenting ko na lang siya para hindi ako iwasan. Panginoon, nadadaya ako ng aking damdamin. May boyfriend ako, may girlfriend ako, pero parang natutokso ako sa iba. Ganon din sa mag-asawa. Panginoon, tulungan mo ako. Gusto kong maitama, Panginoon, ang aking buhay upang wala akong sisisihin pagdating ng aking pagtanda. At kung mayroon man akong kwento sa mga sunod na henerasyon, ay kwento ng tagumpay, kwento ng pagiging tama, kwento ng pagiging totoo, dahil sumunod, Panginoon, ako sa iyo. Ngayon, taas natin ang ating mga kamay. Lahat kami, Panginoon, tulungan mo. Kasama rin ako, Panginoon. Tulungan mo kami. Na sa paghakbang namin sa mundong ito, hakbang ng pananampalataya, gabayan mo kami, Panginoon. Hawakan mo ang aming mga kataas na kamay at dalhin mo kami po, Panginoon, sa tamang patutunguhan po, Panginoon namin. Huwag niyo po, Panginoon, kaming pababayaan. Iingatan niyo po, Panginoon, kami. Na minsan sa paglakad po, Panginoon namin, ang aming mga paa, isa nito minsan nakakaapak na ito ay bitag na pala. Trap ng kaaway. Mga minang pampasabog ng kaaway. Pero Panginoon, kapag hawak mo kami, ilalayo mo kami sa landas ng kapahamakan. Dadalhin mo kami sa landas ng tagumpay. Tulungan mo rin kami, Panginoon, maging tapat, maging sa maliit na bagay. Kasi maaring trap din ng kaaway nito ang pagiging madamot namin at hindi pagiging tapat sa anumang bagay na nire-require mo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong salita. Kasi ikaw po, Panginoon o Diyos, ang nangako na hindi mo pababayaan ang mga anak mong nagtatapat, na kahit sa kawalan ay patutunayan mo sa kanila na hindi ka magkukulang at hindi ka nagkukulang. Maging tapat lang kami at makikita namin ang rangya ng buhay na aming pinangarap na mayroon po, Panginoon, ito biblika, nakasulat sa Biblia na pwede naming tamasahin ang yaman mula sa aming Panginoon Hesukristo. Dahil ayaw mo kaming maghirap, ayaw mo kaming magpalimos, ang gusto mo kami ay mamigay ng mamigay dahil sagana ang iyong biyaya sa amin. God, you are more than enough.
the all-sufficient one, our Jehovah Jireh, our Jehovah Rapha, the Lord our banner. Lord, salamat po. Maging sa kaliit-liitang bahagi ng sentimo, gawin mo kaming matapat. Sapagkat yon ang susi ng tagumpay sa inaharap, ng kaayusan ng pamumuhay, at ng katugunan sa aming po, Panginoon, mga pinapangarap sa buhay. Alinsunod sa iyo, salamat muli, pagpalain mo ang bawat isa. This we pray, Father, in Jesus' name. Amen.